Gipaagi sa nagkadayang programa sa Department of Migrant Workers sa Rion 12 ang ilang kampanya batok illegal recruitment. Sigo ni Maria Carolina Agdamag, Regional Director sa DMW, nakigkoordinar na matud sila sa ubang concerned stakeholder aron maproteksyonan ang mga mamumuo gawa sa nasod ug aron mapakusgan ang ilang lakang sa capability enhancement training kaabag ang mga law enforcers ug local government unit lakip ang direct harog agency hire processing. So tinrim down ho natin sa apat dapat po. Una po, dapat po yung mga nag-apply alamin nila kung lisensyado yung ahensya. No, pati yung taong kausap nila, no, dapat alamin nila kung konektado ba do sa License Recruitment Agency, dahil marami rin pong mga recruiters na gumagamit lang ng pangalan ng isang lehitimong ahensya pero actually po hindi sila connected. Dapat siguraduhin nila na may approved job order yung agency. So yung mga kailangan po ng employer, ina-aprobahan din po yan sa ahensya natin. Dungan ni ini, gipahinumduman sab sa buhatan nga daghang programa ug services ang ilang pwedeng ma-avail sama sa educational training scholarship programs alakit sa baccalaureate ug technical vocational course for both OFW ug ang ilang dependents. Gani sa dato sa Overseas Worker Welfare Administration, anaa sa kapin 1,000 ang ilang na-awardan alang sa school year 2024 to 2025 ug ubang programa sama sa medical assistant sa mga aktibong OFW. Ug gipaambit nga nagahatag sab sila og tabang panginabuhian sa mga nagbalikbayan nga OFW, labi na kadto mga wala magmalampuson sa ilang trabaho gawa sa nasod. In OWA, we provide them interventions, trainings for them to be empowered and for them to be productive groups and citizens of their respective society. And if this OFW family circles po at gusto po nilang mag-engage sa livelihood assistance or sa pagnenegosyo bilang grupo, as long as yung grupo po at nagkaisa po sila and they are being registered as an organization, we also provide livelihood assistance with them through the livelihood assistance program called Tulong Puso Program. Meron po tayong mga sinusunod, no, tulad no, sa Department Circular number 4 na inilabas, no, para sa DMW. Meron po tayong L4, yung livelihood program po for OFW reintegration. No, itong mga programang to ay nagbibigay ng tulong, no, para pang-ekonomiya sa ating qualified, undocumented, and or distressed OFWs. Para sa startup fund po nila, no, sa mga business nila na gustong itayo. Kaibaluan, importante matud pa nga adunay igong kaalam ang mga overseas Filipino worker aron masayod sa ilang mga katungod nga dili lang basta-basta mailad sa mga mangingilad. Hindi po. Yung nagbabahay-bahay, sigurado na po yun. Kahit hindi kayo magtanong sa DMW, masasabi na po natin illegal yon, because yung mga nagre-recruit may specific office po, location na nililesensyahan sila, at kung lalabas may authority po na kalakip yun. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Bri, Gada News.